At minsan naman tayo po lahat ay maminamang tumayo bilang pagbigay galang po natin sa banal at dakilang salita ng ating mahal na Panginoon sa pagkain nating kaluluwa. Aking po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. God bless you, the beloved preacher Juju Abad. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang Diyos naman. Taas yung kamay, tayo pwede malangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magkataong galap mo sa amin sa araw na to. Kami dinala mo rito sa simbahan sa araw na to ng midweek service. Salamat sa paglangis mo sa batyog tuling gawain, malapay noon, from Joyful Solim, sa witin sa mga choir, pang single and youth, and finest, sa musician, sa lahat ng bigyan ng patutuo, salamat sa matamis mong pasensya. Panginoon, sa pagdala ko ng mensahe sa kanakin, wala akong magawa. Ikaw lang ang karunungan, kaalaman. Ikaw mangusap sa magkakapatiran. Anoint me sa urat dalangin mala pastor. Kuwangan lang doon, kaaway sa magkakitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise and glory and thanksgiving and majesty only to our loving God, our restoring Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always treasure and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved stand pastor, Lina Almeida, and all our beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, so all of you, my co-workers, co-preachers, sa lahat ating mga webcast viewer na naroon ngayon sa gabi ito, sa iba-ibang dako ng bansang Pilipinas at sa labas ng bansa. Nagpasalamat po tayo na sa kabila ng ganitong sitwasyon natin sa pandemic. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Amen? Amen? Kaya nagpasalamat kami sa Panginoon na talagang sa napakahabang araw namin pagbabiyahe. Galing dito ng CDO, pupunta ng North Cotabato, going to Surigao, Surigao going to Iloilo. Almost more than 2 weeks kami nagbiyahe, mga minamahal. Nag-travel kami ng halos 18 to 20 hours. Ang aming biyahe, mga minamahal. Pero sa habag at awa ng Diyos, ang Diyos nagproteksyon sa atin. Napakaraming checkpoint, aming dinaanan, pero ang Panginoon ay ginagabayan po tayo. Sulat dalangin mala pastor. Dahil halos buong bansa, MECQ, no, sa Iloilo, napakarami ng COVID, MECQ lahat. Pero maminamahal, napakabait ng ating mahal na Panginoon. Dito pa rin tayo, nakabalik kami ng maluwalhati to the first prayer of our dearly beloved evangelist Willis Almeida sa lahat ng mga beloved children. At nakita ko po ang aking beloved nanay, napakabait ng Diyos. Alam niyo po, pag dumating kami, mawala yung naramdaman ng mama ko. Natutuwa, nanghina, sabi ng kapatid ko, grabe si nanay, marang nagdrama. Pag dumating sila tuto, boyet, maganda yung tulog, hindi nagsisigaw-sigaw. Sabi ko, hindi ay kapangyarihan ng Diyos yan. Kasi pag kami umaalis, hindi kami umalis na kami, siyempre nagpapaalam tayo sa ating beloved children. So, sa magitan ng permission nila, nadalangin mala pastor, so kaya nagkarating kami. Kaya maganda yung nagpapasakop at sumusunod. Amen ba? Kaya kung nakita lamang yung ating prayer hanggang atip lang. Pero kung mayroong nangamagitan sa Diyos, ang propeta niya at ang mga taong tinalaga niya sa iglesia, sila po ay dinidinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Kaya tayo naging matagumpay. Palakpakan natin Diyos, mga mahal. Kaya we are now in the day of crisis. Amen ba? Balik-balik lang itong crisis, pandemic crisis, sa magitan ng itong coronavirus, mga minamahal. Kaya minsan, tayo mga Kristiyano, para bang minsan makaisip, maka-question tayo, nga saan na ba ang Diyos sa oras ngayon ng crisis? Amen ba? Where is God in times of crisis? Saan na ba ang Panginoon sa oras ngayon ng problema, sa oras ng panahon ng kagipitan, panahon ng peligro at panganib? Saan na ba
ang ating Panginoon. Lahat tayong Kristiyano nagsasuffer tayo iba-ibang crisis sa buhay. Problema. Amen? Minsan may problema tayo, family problems, financial problems, spiritual problems, physical problems. Minsan pag dumating sa ating buhay na crisis na yan, kuminsan mga milan, hindi natin maiwasan na tayo pa magkaroon ng ginatawag na nervyos. Pag-alala, takot, fear. Minsan sa sobrang takot natin, sobrang alala natin sa ating physical na kondisyon, sa ating problema sa pinansyal, minsan ang tinitingnan na lang natin yung takot at crisis problema. Hindi na natin minsan matitingnan ang pangako ng Diyos. Amen ba? Doon na lang tayo nakapokus sa crisis, doon lang tayo nakapokus sa problema, minsan hindi na natin matingala na mayroong Diyos pala nga tumutugon sa dalangin at nagpapagitna sa ating tumutulong sa oras ng crisis sa ating buhay. Kaya nang tigbabaw sa Kristiyano minsan yung takot, yung itong na fear. Kailangan ito, Panginoon, pag-aralan natin paano natin na-survive itong takot. Mamilang, demons of fear. Kasi pag may takot ka na, may pag-alala ka na, may pangamba ka na, minsan hindi mo na malaman paano, hindi ka na makapagpuri, hindi ka na makapanalangin, hindi ka na mag-iisip na makapagsamba, gagawa ka na ng paraan, iba-ibang klaseng paraan, how to solve your problems, how to solve your crisis. Hindi mo alam, mayroon pang more than that na dapat tayong titingnan at alalahanin na siyang lalo mahigit mangalutas sa ating mabibigat na problema sa ating buhay. Amen ba? It's a matter of faith. Palakpakan natin ang Diyos. Mga minal, katulad po, sa gabing ito, dalinta kayo sa istorya ng mga Israelita. Sa Exodus chapter 14, makikita natin dito. Ngayon mga anak ng Israel, sila po'y nakaharap sila ng crisis. Natrap sila sa gitna ng Red Sea. At hindi pa nila malaman paano sila makalabas, makaatras, at gagawa ng paraan kung sila dadaan. Bet dito caught between Pharaoh and the deep Red Sea. And asking the question, where is God when he need Him? Nagtatanong, saan na bang Diyos? Sa mga oras na to, malunod na tayo, mamatay na tayo. Kaya marami silang sinasabi. Moses, mabuti pa, ibalik mo na. Kung hindi mo kami kinuha sa Ehipto, hindi na bali, magserbisyo kami sa mga Ehiptianon. Hindi lang kami dito mamatay sa pulang ilog. Kaya sabi ni Moses, walang libingan sa Ehipto, kaya baka dito na tayo ililibing sa gitna ng pulang ilog. Natakot yung mga Israelita, mga minamahal. Dahil pagtingin nila, Red Sea, wala sa mapuntan. They could not see a way out. Pagtingin sa likod, mga sundalo ni King Pharaoh, sabi niya, mamatay na sila. Amen? Amen? Kaya sabi dito, the children of Israel have just been delivered from the strong, oppressive, pirsahan, hand sa kamay ni Pharaoh. And God had demonstrated His power to deliver them from 400 years of bondage and brought them out of Egypt, the land of slavery and oppression. Napahirapan sila. And they had started their journey with high hopes and expectation toward the land of promise. But they have marched only a few days, and suddenly they found themselves with the Red Sea in front of them and mountains on the side. Amen? Kaya pakibasa ang Biblia. Exodus chapter 14 verse 10 up to 12. Makinig po kayo, huwag magkwentuhan. Kaya basi dumating yung crisis inyo, diyan hindi nyo alam anong gawin. Libro sa Exodo, Kapitulo 14, versikulo 10 hangtod sa 12. Og sa pagiduol ni Paraon, ang mga anak sa Israel na nagihat sa ilang mga mata, og ania karon ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila, og nangahadlok sila pag-ayo, og na nagtuaw ang mga anak sa Israel sa Ginoo. 11. Og miingon sila kang Moses, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto, gikuha mo kami aron nga mga matay kami sa kamingawan? Amen. Ngadto ba ang nagbuhat
kasaingon niini kanamo nga gikuha mo kami sa Ehipto? 12. Dili ba kini mao ang ginasulti namo kanimo sa Ehipto nga nagaingon? Pasagdi lamang kami nga mag-aalagad sa mga Ehiptohanon. Kay labing maayo pa kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay kami sa kamingawan. Amen. Balakpakan po natin ang Diyos. Tama? Marami silang reklamo. Dahil doon na sila sa harapan ng Red Sea. Wala na silang mapuntahan. Dito nag-umpisa ng salita sila kay Moses. Na parang wala daw Diyos sa oras ng problema at crisis. Ito bang ginawa mo sa amin, Moses? Pinalabas mo kami sa Egypto dahil walang libingan doon. Dito mo kami ilibing, ipapatay sa disyerto at ipalunod mo kami dito sa pulang dagat. Ito bang ginawa mo sa amin? Mabuti pa, doon na lang kami. Hindi mo kami pinalabas. Marami silang murmuring. Marami silang complain. Marami silang reklamo. Amen? Amen. Mabuti pa, doon lang kami sa Egypto, hindi mo kami pinalabas, Moses. Di na bali magserbisyo kami sa mga Ehiptohanon. Maging slave kami, basta hindi lang kami mamatay dito. So tumasok yung fear, takot sa mga Israelita. Mas piliin pa ng alipin, kaysa daw mamatay sila doon. Dahil wala daw libingan sa Ehipto, doon sila ilibing. Mga minamahal, yan po, minsan ang dumating sa buhay natin. Hindi na nalaala, 400 years silang na-slave, na alipin doon. Linigtas sila ng Diyos sa kahirapan. Sa pag-alipin, pinakitan iba-ibang himala dumating sa buhay nila to prove nga ang Diyos nga magtawag sa tagligtas ay makapangyarihan hanggang sila naka-exit sa Ehipto. Ngunit sa isang pitik lang ng mata, na sinubukan naman ang kailang panampalataya, nakalimutan nilang 10 salot na dumating sa buhay na linigtas sila ng Diyos. Ilang taon silang naging alipin doon. Linigtas sila ng ating Panginoon. Nakalimutan nila na may Diyos na nagligtas kanila. Ang inahanap na nila, binisisi nila si Prophet Moses. Ngunit yung panampalataya ng propeta ni Moses, hindi po natitinag, hindi po nangihina. Siya'y nanatiling nananampalataya dahil may Diyos na tumawag sa kanya at gumamit sa kanya, iligtas ang mga tao. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Ang ganoon din ating mga pastor, hindi siya natatakot sa istorya ng mga tao. Wala siya, hindi niya pinapansin, basta ang iniisip niya, ang istorya, ang pangusap ng Diyos sa kanya. Gawin niya, ipangalibang niyo kahit saan lugar, kahit sa Den of the Lions, kahit sa mga tao, mga traidor, mga demonyo, mga rebelde, hindi siya natakot. Bakit po? Ang inang pinapakinggan ng ating mga pastor ay ang salita ng Diyos dahil siya'y propita ng Panginoon. Kaya pinagpala tayo sa ministry ito, bakit ang ating mahal na pastor, hindi siya ordinaryong pastor, siya po ay totoong propita ng Diyos. Kabila ng grabe, iba-ibang crisis, trials, dumating sa iglesyang ito, still, hindi po nag-question ang ating mga pastor. Saan ka na, mahal na Panginoon, sa oras na pangilangan namin? Hindi siya nag-question, nagtanong, bakit? Alam na ating mga pastor nga ang Diyos makapangyarihan, hindi siya pabayaan ng ating Panginoon. Dahil may pangako ang Diyos. I will never leave thee nor forsake thee. I am your helper in times of your needs. Ako ang iyong tagatulong sa oras ng mga pangailangan. Kahit kunting pagda-doubts, hindi takot, hindi pumasok sa puso ng mga pastor. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kanyang sitwasyon, nagpupuri pa rin. Hindi niya makalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tataga po tayo, bakit sa ating ministeryo, grabing crisis dumarating, still, bakit malaya pa rin tayo sumamba? Malaya pa rin tayo magpupuri. Malaya tayong dumaan sa iba-ibang mga lugar. Bakit? Yung prayer ng propeta ng panampalataya na walang takot, na natili naka-built-in na sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya tayong Kristiyano, pinagpala sa mister, wala ka dapat ipangamba, wala ka dapat ikatakot sa oras ng crisis. Ayaw question ang Panginoon. Ano ba nangyari sa akin? Bakit yung ramdaman ko balik-balik? Bakit naghirap ako ngayon? Ano ba nangyari? Huwag mong sabihin yan. Bakit po? Basta manampalataya ka, huwag ka tumingala ka sa Diyos. Mga minan, ang Panginoon, may pangako ang Panginoon sa atin na kailanman hindi tayo pabayaan talikuran. Purihin ka. Faith versus fear. Panampalataya laban sa takot. Pag madaig mo yung takot, yan po'y panampalatayang buo. The daring faith, walang kinatatakutan ng panampalataya. Tulad sa ating mga pastor. Kung puro ka ng takot, puro ka ng pangamba, wala ka nang magawa. Baka ma-abandon mo pa ang Diyos mo. Manatili ka. Manatili ka. Anong sabi ni Moses? Sila patuloy pagligtas. You stand still, purr thou not and stand still, and you shall see the salvation of the Lord. Huwag kayong matakot, manatili kayong tatayo, at makita nyo yung pagligtas ng Diyos sa atin. Binigo ba sila ng Panginoon? Hindi po sila binigo. Totoo ang Diyos natin buhay, hindi marunong tumalikod. Bumigo sa inyong anak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kailangan mga lumakad po tayo. Mga minimal na may panampalataya. We walking in faith, not in fear. Pero ang Kristiyano, pag lumakad ka na sa takot, wala nang panampalataya, yun, padadaig ka ng kalaban. Malugmo ka sa crisis. Malugmo ka sa problema. Ngunit kung isipin mo, ang Diyos ko makapangyarihan. Ang Diyos ko buhay. Maliit lang tong problema na to. Wala to sa Panginoon ko. Kayang-kaya ng Diyos lutasin ang problema ko. Either material, financial blessing, kayang-kaya ng Panginoon lutasin ito. Physical problem, kayang-kaya niyang pagalingin ako. Lahat, kayang-kaya niyang payamahin ng pangpalain ako ng ating mahal na Panginoon. Ay kitang Kristiyano, hindi man tayo matatakot. Kung mamatay tayo, sa Diyos din tayo. If we live, if we die, we are in the Lord's, and we are Lord's property. Pahintulutan niya mamatay ka, praise the Lord. Tulad may patira ng tanong, Kuya, what is the stand of a church with regards to this vaccine? Actually, sabi ko, ang tayo ng church, ang Diyos natin makapangyarihan. Alam natin yan. Wala pa mang crisis ng COVID. Lahat tayo dumanan ng sakit, problema at kahirapan. Ang tanong, nabaksinan ba tayo? Wala naman. Ito sa panahon natin ng summer, marami ibang mga sakit tumutubo. May mga bukol, may mga lahat na lang, mga unsang klase, umusipon. Natural, that is nature lang yan. Hindi sibin pag nagramdam ka, nakatitutulan ko, kalalamunan ko, may sipon na, basi COVID. Wala ka ng panampalataya. Matatakot ka na. Gawa ka ng paraan. Lumuhod, magpuri ka sa Panginoon mo, isipin na ramdaman mo. Isipin mo, naranasan mo na noon yan, ganun pa rin yan. Amen? Wala may COVID. Wala may vaccine. Gumaling man tayo. Yung cancer natin gumaling, yung leukemia natin gumaling, yung kitong dito gumaling, yung pila na kalakad, grabe ka pangyarihan natin, Diyos. Ngayon, kunti-kunti lang maramdaman natin. Sipon ako, hindi ako magayga. Bakit ko? Mga minamahal, we are not walking in faith. We are not walking in fear, not by faith. Lumalakad na tayo sa takot, hindi na sa panampalataya. Amen? Kaya mga minamahal, sa Exodus chapter 14 verse 10, nung mapalapit na si Pero, ang anak ng Israelita, nang nakita nila si Pero palapit ng mga Egyptian, nga palapit sila nagmamarcha na patulong, lahat sila, they were so afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord.
Napalapit na singing pero sa kanila. Red Sea dyan. Wala na mapuntaan. Diyan na. Nag-iyakan. Sa nga pa nagtingala, Panginoon, ligtas mo kami. Saan ka na ba sa oras ng crisis? Grabe ng takot nila. They are walking by sight, not by faith. Tandaan niyo po, pag titingnan niyo ang problema, ang crisis, you are walking by sight, not by faith. Sa Bible, ang nagsasabi ang Biblia, walk by faith, not by sight. Lumakad ka na may panampalataya, hindi sa nakikita mo. Walking not by sight, but by faith. Hindi yung nakita mo ng problema, nervyos ka na. So you are walking by sight. And ang Biblia nagsabi, walk not by sight, but in faith. Panampalataya ang ating titingnan. Hindi sa nakikita nating problema at krisis na palibot sa atin. Makapal na ulap, anong naramdaman? Hindi po. Kunti gamay lang ng hirapan. Wala na. Nervyos niya. Noon may karamdaman konti. Isugba mo na yung kalamansi, inumin mo na. Dukdukin mo yung luya, gagaling ka na. Lagyan ng buyo yung ulo mo, magaling na. Wala may gamot doon. Ngayon, kunti lang. Pasi, COVID. Sumakit yung puwet, COVID. Sumakit yung paa, COVID. Sumikat tuloy si COVID. Kumaksin na ako, gay. Basi mag-COVID. Marami naman na maksin na patay. Sabi ng kapatiran sa Bukidnon, Kuya, anong lagayan natin ngayon? Pinipilit kami magbabaksin. Sabi ko, Kristiyano tayo, may panampalataya tayo. Ang tao may kalayaan, pumili para sa kanyang sarili. Huwag tayo pwede sabihin nga pa, hindi ka magpabaksin, hindi ka maka-withdraw ng purpose. Yan ang ginawa nila. Di kawawa yung kapatiran dahil purpose ng yun naasahan. Sabi ko, bahala na hindi ka maka-withdraw ng purpose, huwag ka lang magpabaksin. Sabihin mo, bakit nyo kami pinipilit? Tanggal namin dito sa bundok, nakasakit kami, ang gamot namin, talbos ng lagain namin talbos ng bayabas, gumaling kami. Ba't kayo tinatakot nyo kami at kailangan mabaksin kami, hindi kami makawid ng purpose? Hindi na po yan. Demokrasyang gobyerno na komunismo na yan. Pag pipilitin ng tao, dictatorship na yan. Delikado, wala tayong kalayaan ng tao. Dapat pabayaan ng tao na mamili. Tanggapin ko baksin, mamatay ako. Hindi ako wala akong baksin, mamatay pa rin ako. Bahala na ako mamatay. Hey, Kristiyano tayo. Mamatay, mabuhay. Kay Kristo pa rin tayo. Everybody say, praise the Lord. Bahala na. Mamatay man talaga yung tao. Binaksina, namatay. Hindi, wala rin. Baka magbabaksin ako, namamatay ako. Hindi na ako mabaksin, paano hindi pa ako mamatay? Bahala na, umamatay. Basta kay Kristo tayo. Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pero kay katrabaho minsan, mapipilitan ka. Lalo yung sundalo, frontliner, lahat, basta yun ang requirements. Si Tatay Pepe Languyan, taga Sapang Pulang Sapa. Sapang Dalaga. Labi-dupi. Si senior citizen na. Hindi ako palabas siya. Anak ko nagaling sa akin, palayasin ako, hindi ako nabigyan ng suporta. Binigyan ko mabaksin. Grabe yung mga anak ko. Silang nagtutulak silang papa. Preacher natin yun. Part-time. Ano gawin ko, Lalobi? Dalon ako nila ngayon dito. Biko, pagdating doon, taas yung kamay mo. Malangi ka, mag-review ka. Pang-reviewin mo lahat yung mga doktor. Cast out mga demonyo, in Jesus' name. Pagdating doon, sabi ng doktor, Tay, anong sinabi mo? Cast out mga demonyo, in Jesus' name. Vaccine in Jesus' name. Cast out. Sabi nila,
Hindi natin baksinan to, may diferensya. Baka mamatay pa to. Amen? Beloved Ope, pagtusok sa akin, hindi ko na malayan, natusukan pala ako nila. Pero wala siyang naramdaman kung nabaksinan siya. Kaya pag-rebuke niya, sabi hindi natin tusukan to kasi siguro baka inibot ulit yung, ano ba? Yung pagturok, ay wala mo na siyang naramdaman. May pinawi siya. Ngayon, pinawi siya. Kung ano naramdaman mo, wala. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganon pala ang aking gawin. Kung okay pag pumunta ka doon, uyo ka na. Mga demonyo, mga baksin, mga doktor, cast out in this team. Para, pagpira sa mga, hallelujah, this team, cast out. Sinsa may magtusok sa imo, may pauliho na ito, na demon, buang naman eh. Basi pagtusok na masira ulo, libre ka na, palagpakan natin Diyos. Magwala ka doon, magwala ka, mag-review ka. Sino pa magbaksin si mo? Takot man itong mga doktor. Yung isa matanda. Puwi natin, nagwala. Nabuang na ni. Pinawi. Pag-usig, bilipat. Uwi siya. Sabi ng mga anak niya, nabaksinan ka na pa, tapos na. Salamat naman. Nanawag ko siyang araw sa kanya, kaya nagtanong ako kung saan pwede mga madaling dumaan via Kapitan Oroquita o Samis o papuntang Osmeña o Mulabe, dito ng Pakatagan. Sabi, ayaw na, Beloved Ope, layo kayo. Kaya gusto ko mag-iwas sa barge, matagal. Pero ang Panginoon talaga, napakabait Sabi ko, Nel, pasok na tayo. Guard. Salot yung guard kay pulis. Pagsulod namin, kasi bayaran lang natin. Pagbayad, Inanel, VIP. Sabi na Nel, Sir, pwede sa VIP kami, Chief Binyas. Sige, sabihan mo lang yung nagagawa. Sabi ng VIP. VIP kami. Kami pinakauna-una yung linya ng VIP. Paglapting doon, wala. Kami pinakauna, pagbukas ng pagkarga na, kami yung nag-ipakarga. GVIP kami ng ating mahal na Panginoon. Imbis matagalan kami, wala gani. Pagpasok pala namin, mga 3 minutes, kami na pinagawa. Sige, kamu na sir, VIP. Gabing Panginoon, VIP kami. So, ibig sabihin, yan mong itawag na by faith. Gagawa ka ng paraan, wala kang takot, bahala ng Diyos. Hindi tayo, kung natin tingnan, natakot na ba? Kasi hindi tayo pasak. Hindi, kasi sabi sa Biblia walk not by sight, but by faith. Huwag ka matakot sa kanila, basta isipin mo may panampalataya, bahala nating Panginoon. Buhay ang Diyos natin. Sa oras sa kagipitan crisis, hindi tayo talikdan, pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin. Amen? Natakot yung mga Israelita Kasi tiningnan nila yung mga sundalo ni Pero Hindi na tiningnan nga ang Diyos na gawang kapangyarihan. Ayan o ginawa ng Diyos. Grabe. Sabi ni Moses, stand still, fear thou not, and stand still, and you shall see the salvation of the Lord. Tandaan nyo itong salita, manmal. Huwag kang matakot. Manatili kang nakatayo. Tayuan mo yung panampalataya mo. At makita mo ang pagligtas ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag ano ni Aaron siyang tungkod sa Red Sea, biglang nahati yung dagat. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Imposible sa lahat na imposible. Pero sa Diyos dating nga buhay, walang imposible. Ang dagat, hinati niya, ginawa yung daan. Nakatawid yung Israelita. Yung mga kalaban, silang linibing doon sa gitna ng dagat. Pagkatawid ng mga Israelita, silang nalunod, patay lahat. Ganon ang Diyos natin, katoto at buhay at makapangyarihan. Huwag natin maliitin ang ating Panginoon, mga kapatiran. Huwag natin maliitin ang Diyos natin. Sa oras sa problema, crisis, huwag mo isipin ang Diyos natin ribulto. Isipin mo ang Diyos natin napakalaki.
Hindi yung titingnan mo lang yung sa harapan mo. Makati yung bilaukan ko. Sinisipon ako. Napakaliit lang ng ilong mo. Ang Diyos gumawa ng ilong mo, arong gwapo't gwapa ka. Kaya niya pitikin yung ilong mo para matanggal yung sipon mo. Amen. Hindi yung punta kagad sa doktor, punta agad ako sa kailangan pag-ating sa ospital, kuya, pa-pre-request, papampo. Basi may COVID ako. Kita nga nag-prayer, hindi na malaman tuloy anong gagawin. Amen. Kaya yung kunting sipon ng ospital, mag-pre-request na. Kaya kita naman, kandarapat, nag-prayer. Gas out, di mo yung sipon, COVID, Basta may COVID, bangkit ng COVID. Sikat na COVID, system. Mga minamahal, manampalataya kayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Huwag mo isipin palagi pag may kunting gamot, tambal, lahat gawin. Manampalataya tayo sa Diyos. Buhay ang Diyos natin. Hinating ayong dagat. Napakahirap gawin yun. Everybody say, praise the Lord. Si Salmista David, napakatapang ang hari, gaming panampalataya. Anong sabi niya? Basa. Salmo 23:4. Anong sinasabi ni David? Libro sa Salmo, Kapitulo 22, versikulo 4. Kanimo mingsalig ang among mga amahan. Mingsalig sila ug ikaw nagluwas kanila. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ano sabi da? Yeah, do I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Yan tandaan mo. Tandaan nyo. I will fear no evil. Pag sabing evil, hindi lang yung aswang, demonyo may sungay. Marami. Demons of fear, demons of anxiety, demons of lahat. Maraming demonyo. Problema. Kaya tayo ka dito, sabi niya. Ako lumalakad sa gitna ng anino ng kamatayan, sabi David. Hindi ako natatakot, kaya ang Diyos kasama ko. Yet I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kasama natin ang Panginoon. Kung kasama natin ang Panginoon, wala kang dapat katatakutan ng demonyo. Problema dating sa buhay mo. Because thy rod and thy staff, they comfort me. Ang kanyang tungkod ay, mga minamahal, ang siyang magkukumport, magtripay sa akin, magpalakas sa akin. Yan po ang pangako ng Diyos. Hindi yung ibang kao magkumport sa iyo, magpalakas sa iyo, kundi thy rod and thy staff, they comfort me. Kaya hindi pa ang presensya ng Diyos ang mag-comfort sa atin, magpalakas sa atin. Amen? Sabi dito, when there is no fear, you can feel the presence of God in times of crisis. Pag wala kang takot, mga minamahal, madama mo ang presensya ng Diyos sa oras ng crisis. Pero pag gininervyos ka na may takot ka, hindi mo na madama ang presensya. Ang madama mo, nanginginig ka na. Sabi dito, when there is no fear, you can feel the presence of God in times of crisis. Katulad ni David sa kanyang sitwasyon. Hindi si David natatakot. Kahit tumalakad siya sa daan ng kamatayan, hindi siya natatakot. Kahit malapit ka na mamatay, hindi ka na makahinga, hirap na hirap kang huminga, isipin mo yan, you are now walking in the valley of the shadows of death. Sabi ni David, I will fear no evil because God is within me. Kasama ko ang Diyos. Dahil ang Panginoon ang nagbigay ng buhay natin. Siyang ating buhay. Siya magdugtong ng buhay. Siya magbibigay ng magandang buhay, malakas na buhay, maligayang buhay, masaganang buhay, plus buhay na walang hanggan. Sino ba ating katatakutan?
Hallelujah! Mga minamahal, hawakan natin ang pangako ng Diyos. Kaya sabi, where is God in times of crisis? Andyan lang. Diyan lang ang Panginoon sa oras ng crisis. Hindi siya lumalayo, hindi siya umaatras, hindi niya tayo talikuran, hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ng Biblia's verse, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Anong sinasabi niya? Second Timothy chapter 1 verse 7. Libro sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Hallelujah! Amen. Tagalog. Sa Tagalog po, dito po sa ikalawang Timoteo, Kabanata 1 Pero, hanggang yan ang Exodus chapter 14 verse 13. Last na lang yun. talata 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Bakit tayo matakot? Na walang pinangako ang Diyos kaya tayo matakot. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos espiritu ng pagkatalaw, pagkatakot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at kalayaan sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Bakit ka matakot? Wala naman binigyan yung isang takot eh. For God hath given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Kaya sa oras ng crisis, mga minamahal, dali mo lang mahanap ang Diyos. Bakit? Diyan lang siya. Sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo pabayaan at itakwil. Tandaan po natin yan. Hindi ko kayo bayaan at itakwil. I will never leave thee, bayaan, nor forsake thee. Ang forsake, itakwil. Sa Bisay, isalikway. Hindi tayo pabayaan ng Diyos, hindi tayo talikuran ng Diyos, hindi tayo isalikway. Hindi tayo talikdan ng Panginoon. Kaya hindi tayo binigyan ng espiritong pagkatalawan. Pagkatakot, kundi kapangyarihan. Pag-ibig. Sound ba? Hindi ka matalog. Manatili ka. Payapang isip mo na mayroong kang kasiyahan sa puso. Buhay ang Diyos natin. Purihin ka, manabay. Last na lang. Exodus 14:13, ano sabi ni Moses sa mga Israelita? Libro sa Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13. Ug si Moses miingon sa katawhan, ayaw kahadlok, dili kamo maglihok, ug tan-awa ninyo ang kaluwasan sa Ginoo, nga iyang pagabuhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong hingkit-an karon, dili na ninyo hingkit-an hangtod sa kahangturan. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 14, talata 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailan pa. Palakpakan natin Diyos. Lilipunin ng Diyos ang ating kaaway. Yung makita natin, kaaway natin, mga problema, hindi na natin makita yan. Dahil alisin ng Diyos sa ating harapan, hindi na yan natin mabalikan. Dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Manatili ka lang. Ang bisibin manatili, hindi ka manervyos. Sa Kristiyano, pag nanervyos na, hindi na malaman kung saan pupunta. Imbis kunin yung luwag, kunin yung kaldero. Sa sobrang nervyos. Amen? Kaya stand still. Manatili ka lang dyan. Amen? At makita mo ang pagligtas ng ating Panginoon.
Sa araw na to, ipakita ng Diyos, sa araw na to. May problema ngayon. Pag ikaw manatili, hindi ka natatakot, umaasa ka sa Panginoon. Sa araw na to, sabi niya, I will show you today. Pakita niyo siyang pagligtas sa atin. Yung problema natin sa harapan, kaaway, hindi na natin makikita yan. Bakit? Lilipulin sila, alisin sila ng Diyos sa ating harapan. Tayo po'y malaya na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil sa Biblia, so then you shall see today the salvation of the Lord. Kaya maminamahal, huwag niyong isipin yung crisis. Where is God in times of crisis? Ang Panginoon, hindi tayo binabayaan. Nandito lang siya sa ating palagi. He is always in our midst and He is always in our heart. Sa ang Panginoon palagi sa gitna natin, andito sa palagi sa puso natin. Kaya ngayon, para maluwalhati ang Diyos sa araw na to, isigaw mo galing sa puso mo ang pagpupuri sa Diyos. Andito man sa ating kalagitnaan, ipakita natin ang malamanan ng presensya. Hallelujah! Para bang di mo na kaya at ika'y dami mong problema. Para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Kasama mo siya! Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay! Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo mahirap. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo maghihirap. Huwag ka magtakot, lalayo, maghintay ka. Huwag mawawala ng Huwag ka mawala ng pag-asa. Naratinig na umaga. Kasama natin ang Diyos. Singgit na nila. Ibabago kanyang muli. Kung ikaw ay nagkamali, Ibang nagsalita si Biyakbay. itatayo niya. Nandito ka lang noon, kasama ka namin. Malayo na yun. Salamat sa mga pag-ako. Hindi mo ipabayaan. Hindi mo kaming nilikuran. Kaya mo natin biglasan. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo maghihina. Gagamitin ka pa Huwag ka ng maghina. Gamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niya lubos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo maghihirap. Huwag mawawala ng pag-asa. Pinatinig ng umaga. Kasama mo siya. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ganyan. Kasama natin ang Panginoon. Huwag kang bibigay. Huwag kang magsasawa.
Huwag kang lalayo. Huwag kang manghina. Huwag kang mawalaan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Kasama natin natin. Mga minamahal, habang naramdaman pa natin ang presensya, lahat ay dumalagin sa Panginoon. Itaas yung gawin. Opo, bala Panginoon, sa natalaki na kami nilibin Pastor. Salamat sa mga salita mo. Sa oras ng crisis, Lord, tulungan mo kami. Umaasa kami sa iyong pangako. Hindi kami matakot na kasama ka namin palagi. Hindi mo kami pabayaan, lutasin problema namin. Pagpalain mo kami lahat sa material, financial, physical, panabagay. Hawakan mo kami, Lord. Tulungan mo kami dito to pangako mo that you never leave us or forsake us, Lord. Abutin mo ng kapangalan kamay mo ang aming mga webcast viewer na nanood ngayon sa buong daigdig. Lutasin mo problema, palain mo lahat. Sumaamin ka sa gabing ito. Tulungan mo kami. So dalangin yung propeta, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Pato gamay siyang ulo lagi kita mag-review. We have power now. The Bible says, we not give you a spirit of fear, but of power of love and sound mind. Yes, sa babang kapangyarihan mo sa mga litan, let minsan po ulit, Lord, and by the prop darkness, the most infirmity, sickness, and disease cast out from the children, and the might of Jesus, bless the chili, pinansin, ipinsin, right time again, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, behave, in Jesus' name, hallelujah. Palagpakan natin Diyos, maminamahal. Na tayo ay tumayo, bayo kamot, lukso kita. Tulo ka bisis, kusog ka singgit. Hello, Pastor Lord! Hello, Pastor! Hello, Pastor! Iyan po. Mga minamahal, ayaw po mag-absent, variety. Iyagin sa boxes natin, yung pledges natin nga. Puting nga box ay 5 pesos pataas sa ating TV program, sa Channel 4, every Saturday. At sa ating lupa, yan ang brown nga boxes sa lupa nga pledges po yun. Mga minamahal, patuloy tayo maglingkod, ayaw mag-absent. Mga minamahal, huwag tayong matakot. Kaya natural ng gobyerno, may maraming protocol gobyerno. So, siyempre, mangita taglusot na tayo makasamba, makapaglingkod sa Diyos. Bala pa yun, basta pagamot dito, yun, may physical distancing naman kita. Meron naman tayong scanner dyan. Yan na naman ginapangayaw nila eh. Yan na pangayaw nila. Strict pagpasunod, mga minamahal. So, ginagawa man nato, ginasunod man nato. Hindi lang magtapok sa gate, yung mga bata dito sa sulod, may edad. Basta yun lang, gasunod naman tayo. Kung hindi ka gasunod, matakot ha. Amen? Amen? Gasunod ka lang sa protocol sa gobyerno, walang problema. Wala naman sinabi sa MCQ ngayon nga i-stop ang worship ng mga religious organization. Wala po. Basta, i-listen lang. Then, sunod lang yapon sa protocol. Ha? Ganun lang naman. Kung ipa-stop tayo, wala tamay mo. Wala naman sinabi. Kaya ating mga presidente nanawagan nga eh. Na sa lahat na reliyon, you have to pray one another. Kaya wala ang prayer sa Diyos, ito lang makasugpo ng crisis sa virus. So kung pahinto nilang reliyon, wala. Wala na mga muyo. So, yun na, samantala natin. Ito po ay pribiliyo gyapon nato. Diba? Kaya dito matakot nga, hindi na ako magsimba, kay base, hindi yun. Kung dagpunta, tanan man. Presunta, tanan man. Hindi ta mag-igo sa prisuhan, igapagawas gyapon ta nila. Pasimbahon gyapon ta nila, hindi naman mag-igong prisuhan kung tanan tadakpon. Amen? Sama-sama tayo. Sa langit, sama-sama tayo. Sa simbahan, sama-sama tayo. Kung mapresyo tayo, sama-sama pa rin tayo. Amen? Wala may tatakot eh. Diyos natin buhay at makapangyarihan. Wala pa ka. Manindog tatanan, makaigsunan. Sa ating closing prayer po. Eh, medyo gabi na. Atong Brother Preacher Lulong Sibilia, pag-bring niyo po ating closing prayer. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Mag-ingat lang sa paglabas, isa-isa lang. Isuot niyo po yung mga mask niyo.
God bless you po, ating beloved Lord and Prince of Yes, manalangin po tayong lahat mga minamahal upang ang banal Diyos sa banal na pangalan. Hallelujah. Nagamin mahal na Panginoon Isus, sunod lalagin sa mga ginagalang sa iyo, mga pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Halos nagumpay sa banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, hallelujah, sa solemn songs, sa mga testimony, sa mga kapatiran, mga pag-awitan, beloved choirs, mahal na Panginoon, hallelujah, mga pagbibigay, kapot handog, hallelujah. Higit sa lahat, yung banal na salita nagpaalala sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, hallelujah, sa banal na presensya. Patuloy gumagabay sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi sa aming tahanan, hallelujah. Gabayan mo kami, ligtas mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Ibaglik mo kami sunod banal na gawain. Itong aming samot na langin sa banal na pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Praise Amen the Lord. po. Kalbis sa mga maglamanuhay kita, manamala, itong tabangan lingkurana. Ang gusto magpalihas, magpapray, di lang sa tabangan. Yes, I